Si Goldify, nagte-trade lang muna siya dito sa range na to, 2433 to 2406 until lumabas tayo dyan sa box na yan. So, sabi natin kanina, kita nyo itong trend line na to, ginagamitan natin ng tipay yan, makikita nyo po. Ayun, may short pala si tipay sa 1H doon. Ito, may short din dito. Possible zones natin, nasa right side ng V pa rin tayo, inverted V, alright? Inverted V, right side meaning it's downtrend. So, ang bias natin is consolidation with downward bias. Again, downward bias. Meaning to say, pag nandun ka sa kabilang side ng V, you are looking for short entries. Inverted V ha, yung pag ganyan. You're looking for short entries. Huwag mo nang pansinin yung mga long. Yes, may pwede ka mag-long doon sa mga dips. Pero yung chance na ma-whipso ka doon, mas malaki. So, mas okay kung susundan mo yung trend. Alright? Kaya lagi yun ang pinapaalala natin. So, kailangan marunong kang gumawa ng trend line. Parang sa 5 kasi nito, konso pa to eh. Oh. Nag-change lang siya. Red, green, tapos umakit ng konti, red. No? Mamaya, pagka tumama dito sa 2407, itong area na to, posible na naman tumalbog. Again, hanggat hindi lumalabas doon sa konso niya, okay, dribble tayo. Alright? Habang tumatagal tong konso na to, Goldify, there is a possibility na magkaroon ka ng another leg up, ha? Habang tumatagal tayo dito, kasi ina-absorb na natin yung mga nagte-take profit, mga nag-pump, di ba? So, ito, mga nagte-take profit, ina-absorb na ng mga buyers to. May new buyers ka na rito sa area na to. So, there's a possibility na gumanyan. Mangyayari yan again pag binasag muna natin tong trend line. That's 1. Number 2, yung box. Bumasag ka dun sa box. Follow for more Tito Moves.